Bakit biglang sumabog na naman ang usapang XRP to $100? Ayan, sa bawat bull cycle ng crypto, may isang bagay na palaging bumabalik. Matitinding price prediction, extreme numbers, pangarap na mabilis yumaman. At ngayon sa XRP na naman ang nasa gitna ng usapan. Ang claim na kaya raw umabot na XRP sa $100 soon ay mabilis pong kumalat. Viral sa social media, trending sa comments. Pero bilang isang crypto analyst, kailangan po nating itanong ang mas mahalagang tanong. Totoo ba ito? O isa lang itong attention-driven narrative? Dahil ayon po kay Zach Humphreys, isa po siyang kilalang XRP supporter, may malalim na katotohanan sa likod ng hype. Hindi po ito anti-XRP message. Isa itong paalala na hindi lahat ng bullish ay makatotohanan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, sino nga ba itong si Zach Humphreys at bakit po ba mahalaga ang kanyang opinyon? Si Zach Humphreys ay hindi po siya XRP hater. Sa katunayan, malinaw ang kanyang sinabi. Isa po siyang long-term believer at saka core holding niya itong si XRP. Pero dito po papasok ang disiplina. Ayon po sa kanya, ang paniniwala sa isang asset ay hindi dapat nangangahulugan ng pagtalikod sa math at saka market structure. Maraming $100 prediction ang kumakalat. Hindi dahil tama sila, kundi dahil nakaka-trigger sila ng FOMO. Emotional engagement ang puhunan. Pero ang tanong na kadalasang iniiwasan ng mga content creator ay simple. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng $100 XRP sa totoong mundo ng finance? Yan, ano po ba ang problema kapag sinuri na ang math sa likod ng $100 XRP? Kaya dito po nagiging seryoso na po ang usapan. May humigit kumulang 50 billion XRP na umiikot sa market. Kapag minultiply mo ito sa $100, lalabas ang isang numero na hindi po biro. Halos $5 trillion market cap. Para magkaroon ka ng pananaw, mas malaki pa ito kaysa sa pinakamalalaking public companies sa mundo. Kasing laki ng peak ng buong crypto market noon. Para mangyari po ito, kailangan ng sabay-sabay na global adoption, massive institutional inflows, at halos total replacement ng existing payment systems. Ayon po kay Humphreys dito, ang ganitong pagbabago ay hindi po nangyayari overnight or sa loob ng isang gabi lamang. Ang infrastructure ay gumagalaw ng dahan-dahan. Ngayon ay bakit po ba hindi shortcut ang institutional adoption papunta sa $100? Yan, isa pang maling akala ng marami ay ito. Kapag pumasok po ang institutions, automatic raw ang presyo pataas. Pero hindi po ganun ang realidad or katotohanan. Ayon po kay Humphreys, ang institutions ay naghahanap po ng stability, liquidity, at saka predictability. Hindi po sila komportable sa asset na kayang gumalaw ng 30 to 50% sa loob lamang ng ilang linggo. Para sa settlement at saka payments, ang volatility ay kaaway, hindi po kaibigan. Kaya sa halip na pasabugin ang presyo, ang tunay na adoption ay madalas nagpapakalma ng galaw. Utility dampens volatility. Hindi po ito pump mechanism. Ngayon ay paano po nagiging delikado ang unrealistic targets para sa mga retail investors? Dito nagiging masakit ang epekto. Kapag nasanay po ang retail sa extreme targets, kahit ang realistic gains ay nagmumukhang failure, ayan, isipin mo ito, tumaas si XRP ng 50%. Pero dahil $100 ang nasa isip mo, parang kulang pa rin. Kaya ayon kay Humphreys,
dito nag-shake out. Yan, dito po shake out ang retail. Hindi dahil mahina ang asset, kundi dahil mali ang expectations. Kaya ang mga content creator, hindi po sila ang nawawalan. Ang audience ang siyang nagbabayad ng presyo. Ito ang dahilan kung bakit mas mapanganib ang hype kaysa sa bear market. Ngayon ay ano po ba ang mas makatotohanang bullish case kay XRP? Hindi po ibig sabihin na mali ang maging bullish. Ang punto po ni Humphreys ay grounded optimism. Para kay XRP, ang tunay na bull case ay nasa gradual institutional integration, mas malinaw na regulation at saka steady real-world usage. Hindi po overnight explosion. Hindi magic candle. Si XRP ay pwedeng mag-outperform or mahigitan niya ang maraming assets sa paglipas ng panahon. Pero ang kanyang galaw ay dapat nakaangkla sa supply dynamics at saka capital constraints. Ang ganito pong narrative ay hindi viral, pero ito ang mas matibay na foundation. Ngayon ay bakit po ba mas mahalaga ang perspective or pananaw kaysa sa prediction sa market or sa crypto? Yan, sa crypto market, madaling sumigaw ang numbers. Mahirap ang magsabi ng totoo. Ayon po kay Humphreys dito, hindi kailangan ng industriya ng mas maraming hype. Ang kailangan po nito ay mas maraming pasensya, mas maraming pananaw, at mas maraming katotohanan. Ang price or presyo ay resulta lamang po ng proseso. Hindi po siya dapat gawing panimula ng kwento. Kapag inuna mo ang perspective or pananaw, mas magiging malinaw kung kailan ka papasok, kailan ka maghihintay, at kung kailan ka magpapasalamat sa tamang expectation. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, ang $100 XRP ay hindi po imposible sa teorya. Pero ang salitang soon ang tunay na problema dito. Hindi po ito tugma sa market structure ngayon. Hindi po ito tugma sa math. Ang tunay po na lakas ni XRP ay hindi nasa exaggerated promises, kundi sa kanyang resilience at saka survival sa maraming cycle. At kung may dadating ng malaking presyo balang araw, mangyayari ito dahil handa ang mundo, hindi dahil gusto lang natin. Sa crypto, ang pasensya ang siyang tunay na alpha. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.